Good evening to all of you. We are now in the study of the book of Jonah, one of the minor prophets in the Old Testament. Pinamagatan po natin itong obedience that changes the nation. Now, the book of Jonah is a powerful story about God's mercy, obedience, and compassion for all the people. Because this book actually tells about a prophet who was called by the Lord to proclaim and preach to a particular nation called Nineveh. But he tried to run away from God kasi meron siyang ill feeling actually against this group of people, this wicked city, no? Well, through Jonah's failure, repentance, and God's gracious response, we will be able to see in the book that God is being revealed as a God who cares not only for His people but also for the whole world. Makikita natin dito na ang Panginoon di lang siya concerned sa Israelites but also to the whole world because He wants people to come to Him. Now, this message challenges actually all of us believers, no, to obey God and to share His heart of mercy, especially for those who are far from Him. Now, let's go to the lesson overview. Well, the book of Jonah, this is a very short prophetic narrative. So, pakwento ito. Magandang basahin actually, nakakatuwa. In fact, naalala ko pa nung Sunday schooler ako, nung bata pa ako. Madalas ikwento actually ito sa Sunday school, itong kwento ni Jonah, no? But this book actually shows God's compassion, not only for the people of Israel, but also to the people, the wicked people actually of Nineveh. Now, we will learn through Jonah that obedience and repentance actually will meet the boundless mercy of God, no? So that people will experience it. Ang pinaka-key verse natin dito ay sa Jonah chapter 2 verse 9. Salvation comes from the Lord. Let's go to the historical background. Well, ang author nito, traditionally, it's being believed by Bible scholars to be Jonah himself. At ang ibig sabihin ng Jonah, dove o kalapate, no? This book was written during the 8th century BC at ang pinakapangunahing audience niya ay ang Israel. At ang intention nito, revealing God's heart to the nation, well, God wants to show His people that He is a merciful God and He has actually a heart for the sinner to come back to Him. Nakuha nyo? It also reveals to us, the story reveals to us that there is actually, or there are dangers when a people disobey to God's calling. Nakuha nyo? When God calls people to a mission, He wants the people, no, that He is calling to share His compassion, especially for the lost. Now, tingnan natin ano ang outline ng book. Well, first and foremost, sa chapter 1, makikita natin that Jonah was called by God, but he tried to run from God. Nakuha nyo? Magandang basahin ito. So when God commanded Jonah to preach to Nineveh, instead of Jonah obeying God, going to Nineveh, he actually took a ship opposite to the direction that God wants him to go. Imbis na pumunta siya sa Nineveh, sumakay siya papalayo sa Nineveh. Nakuha nyo? Tapos, ang nangyari, nung nandun na siya, nakasakay na siya sa bangka, anong ginawa ng Panginoon? Pinahabol siya sa isang bagyo. So, there was a storm that was supernaturally brought by God. It arises, and eventually, nagtaka yung mga tao, bakit ganun? Pinagtatapon nila yung kanilang mga gamit, at nagdasal sila sa kanilang Diyos. Tapos napansin nila, si Jonah, parang natutulog, walang pakialam. So, sinabihan sila ng mga tripulante, magdasal ka rin sa Diyos mo. At eventually, nalaman nila na ang pinaka-cause nung bagyo si Jonah. So tinanong nila si Jonah, kasi nagpalabunutan sila kung sinong sanhi o dahilan. Well, these people were able to discern that something is wrong, no? Something is wrong with them. They were trying to figure out sinong may kasalanan at nabunot si Jonah. So tinanong nila si Jonah, anong pangalan mo? Saan ka? Sinabi ni Jonah, ako ay lingkod ng Panginoon. Tapos may inutos sa akin ng Panginoon at yun nga, tinatakasan niya ang Panginoon. So sabi niya, sige, para mawala yung bagyo, itapon niyo na lang ako sa
sa dagat. Biruin nyo. Itong si Jonah, imbis na mag-decide siya na bumalik para gawin yung pinagagawa ng Panginoon, basta inais niya pang itapon siya sa dagat. And so therefore, tinapon nga siya ng mga tao. Sabi ng mga tao, Panginoon, wag nyo kaming do not take this against us. So tinapon si Jonah, and during the time, ang Panginoon nagpadala ng ng isda at kinain siya. Nakuha nyo? So what lesson can we learn from this? Well, ito, listen. Disobedience brings consequences, but God still pursues His servant. Si Jonah, inutusan siya ng Panginoon, malinaw ang pagkakasabi sa kanya. Pumunta ka para babalaan ang mga taga Ninive, kasi kung hindi, makakaranas sila ng parusa. They're going to be destroyed. Pero si Jonah, hindi niya sinunod. At dahil hindi siya sumunod, ano nangyari? Nakaranas siya ng bagyo. At itong malungkot, no? Kasi hindi lang siya nakasakay dun sa sa bangka. Kahit yung mga tao na hindi sana makakaranas ng bagyo, dahil nandoon siya, nakaranas because of his disobedience. Alam nyo, kapag tayo tinawag ng Panginoon tapos may pinagagawa sa atin, it is best to follow and obey the Lord's voice. Kung hindi, hahabulin tayo ng bagyo. At minsan may mga nadadamay sa ating hindi pagsunod. Because God is going to pursue you. He wants you to do something. He wants you to accomplish His purposes. Tama nyo? So, pag tinatawag ka, may pinagagawa sa'yo, huwag ka nang tumakbo, gawin mo na agad. Okay? Number 3, sa outline ng book, you will be able to see in chapter 2. Chapter 2 was actually about Jonah in the belly of the big fish. When he was in the belly of the big fish, he was able to have a quiet time. Kasi wala siya magawa, nasa loob siya ng tiyan ng isda. So, he prayed very, very seriously. He was inside in the fish and he realized, mali yung ginawa ko. So, nagsisi siya, nanalangin siya, at pinakinggan naman siya ng Panginoon. So what did God do to the fish? God commanded the fish to release him. Eventually, he was released. But you know what? It was 3 days and 3 nights in the belly of the fish. Actually, itong event na ito, eventually was used by Jesus Christ as an illustration of His being resurrected. Sabi niya, walang ipapakita sa inyo kasi yung mga tao nun, nanghihingi sila ng signs. Sabi ni Jesus, hindi, wala akong papakita sa inyong signs. Kundi yung yung katulad nung kay Jonah, sabi niya. Jonah being in the belly of the fish, it was actually a picture of Jesus, 3 days na nasa libingan. Pero after 3 days, He resurrected. So, ano nangyari kay Jonah? Kinain siya ng isda, tapos nirelease siya ng isda. So, what lesson can we learn from this? Listen to this. No place is too dark for God to hear sincere repentance. Nandun siya sa madilim na bahagi ng tiyan ng malaking isda, pero napaka-sincere ng kanyang panalangin. Pinakinggan siya ng Panginoon. And so, therefore, he was restored actually. He was, he was released back to the land by the sea. But the mission still's there. Hindi naman nagbago. Yung mission ganun pa rin. Papadala pa rin siya sa Ninive. I wonder, ilan sa atin dito yung may calling ang Panginoon, may pinapagawa sa inyo, pero you were trying to escape from that calling. And eventually, you find yourself coming back, doing what God wants us to do. Alam niyo ang Panginoon, kahit napakadilim pa ng ating mga pinagdaanan, pag nagsisi tayo, nakabukas ang kanyang mga kamay para tayo ay yakapin. So that's chapter 2. Now, let's go to chapter 3. Chapter 3, eventually, Jonah decided to what? To preach. To go to Nineveh and preach what God wants him to preach. So, Jonah eventually obey and proclaim God's warning. And you know what? Nakakatawa kasi yung preaching ni Jonah, hindi mahaba. Hindi nga siya nag-preach ng kung ano-ano. Sinabi niya lang, in 40 days, pag hindi kayo nagsisi, wawasakin ng Panginoon ang inyong lugar. And eventually, the people, although napaka-iksi ng preaching niya, yun lang ang preaching niya, basahin niyo sa chapter 3.
When the people hear that message, they repented. In fact, the king of Nineveh called for a national repentance day. Not only that, he called for fasting for all of the people that lives in Nineveh. And so the people fasted in humility. Nagsisi talaga sila. Nagdamit sila ng sako, binuusan nila ng abo yung kanilang mga ulo. Nagsisi sila sa kanilang kasalanan dahil nga narinig nila yung mensahe ni Jonah kahit maiksi lang. And what happened? God shows mercy. Because of the gesture of the people repenting from their sin and fasting and humility, God did not destroy the city. Hindi pinarusahan ng Panginoon. Nakuha nyo? So, from this, what lesson can we learn from this? Well, God responds to genuine repentance no matter who the people are. Kapag ang tao totoong nagsisi sa kanilang mga kasalanan, yun sanang parurusahan na sila, ay wini-withhold ng Panginoon. Instead, He gives forgiveness, restoration, and He actually withhold His judgment. Hindi na sila pinaparusahan. He responds actually to a humble heart who genuinely turns to Him. Alright? So, that's the lesson that we can learn. Okay, chapter 4. Chapter 4, we will be able to see and learn God's heart. So, ano nangyari dahil hindi pinarusahan ng Panginoon? Actually, inaabangan talaga ni Jonah na parusahan. Tinitingnan. Tapos hindi pinarusahan, nagalit si Jonah. Nagalit siya. Sabi niya, kaya nga ayokong pumunta rito. Pa-paraphrase ko, no? Kaya ayaw pumunta rito kasi alam ko na mabait kang Diyos eh. Mabait kang Diyos na itong mga taong to, pag nagsisi, hindi mo sila parurusahan. Nakita na ni Jonah yun. Ang gusto kasi ni Jonah, galit siya sa mga taga Nineveh. Gusto niya maparusahan ng mga taong to. Very ironic, no? Kung sino yung kaaway, siya yung pinadala doon sa mga taga Nineveh. O kung sino yung taong galit, no? At yun nga, nagalit si Jonah dahil sa napakalambot ng puso ng Diyos. Nakakatawa, no? Very contrary to God's heart. Itong si Jonah, mantigas ang puso, gustong imbis na pagpapatawad ng Panginoon at biyaya ang maibigay, ang gusto niya parusa. Eventually, God uses a plan to teach Jonah compassion. So, anong ginawa? Habang naghihintay siya, mainit ang araw, nagpatubo ang Diyos ng halaman. So, naibisan yung kanyang init dahil meron siyang anong tawag nito? Natakpan siya against doon sa heat ng light. But eventually, nagpadala ang Diyos ng uod, kinain yung halaman on the same day. Nagalit na naman si Jonah. Sabi niya, bakit ka nagagalit? Kasi sabi niya, pinadala mo yung halaman. But eventually, nawala din. And God uses that actually as a point of lesson, object lesson. Sabi, meron kang nagmamalasakit ka doon sa halaman, tapos maraming tao sa Nineveh, hindi. God reveals His heart and concern actually for the thousands of people that lives in Nineveh. So, what lesson can we learn from this? Listen to this. God's servant must share His love for the lost, to the lost people, not just His judgment. Tayo mga lingkod ng Panginoon, dapat sinishare natin yung pag-ibig ng Panginoon. Hindi lang judgment. Ang gustong i-preach ni Jonah, judgment. Si God, ang gusto niya, pagmamahal. Kasi gusto ko silang bumalik sa akin. Nakuha niyo? So, I would like to share some Bible trivia on Jonah. No? Number 1, sa Book of Jonah, ang Book of Jonah is actually one of the shortest prophetic book in the Old Testament. 4 na chapter lang siya. In fact, sa isang upuan, babasa mo na siya agad. Pero unlike the most prophetic book, this story actually focuses on Jonah himself alone. Hindi siya nakafocus kung kani-kanino, kundi doon mismo sa lingkod ng Panginoon na si Jonah. Ang ginawa ni Jonah, he tried to escape, sailing to the opposite direction of the Nineveh, the city of God, that he told to preach to. So ano nangyari? Yun nga, malaking isda, nilunok siya, 3 days and 3 nights doon.
Ayun, sinabi ko na sa inyo kanina, no? Later on, Jonah's 3 days in the fish has become an illustration of Jesus Christ, of His own death and resurrection. Sa Matthew 12:40, mababasa niyo yun. And the people of Nineveh repented immediately, from the king down to the animals, and all of them were actually wearing sackcloth. Biruin nyo, nagdamit ng sako. Bakit galit na galit si Jonah sa mga taga Nineveh? Well, basically because Nineveh was actually part of Assyria, and Assyria was an enemy of Israel. These are an enemy nation. That's why si Jonah galit talaga sa kanila kasi isa ito sa mga nagpahirap sa kanila noon. At ang gusto niya, wag maligtas itong mga taong to, kundi parusahan ng Diyos. Nakuha nyo? Jonah did not want Nineveh to receive mercy from God. So what happened? When God forgave them, Jonah became angry. And his becoming angry reveals his heart of lack of compassion. At para matuto si Jonah, ginamit niya yung halaman, yung uod, yung mainit na panahon. Eventually, God taught Jonah about His love and mercy. Now, yung book of Jonah, it ends with a question from God. Tapos, yung tanong, actually, hindi nasagot. Intentionally, actually, it was given so that the readers will examine their own heart towards the lost people. Nakaka nyo? Binigay talaga yung tanong na yun para ma-search natin sa ating puso yung sarili natin about our heart for the people. Let me read to you yung last verse, last chapter 4. Ito yun actually. Let me read to you. But God said to Jonah, "Do you do well to be angry for the plant?" And he said, "Yes." Sabi ni Jonah, "I do well to be angry, enough to die." And the Lord said, "You pitied the plant for which you did not labor, nor did you make it grow, which came into being in a night and perished in a night. And should I not pity Nineveh, the great city in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle?" So yun ang iniwan na tanong ng Panginoon kay Jonah. And actually that question is for us not to answer. Now there are 4 major themes that actually written in this book. Number 1 is about God's sovereignty. Nakuha nyo? Mababasa natin yung dito, the sovereignty of God. How can we see the sovereignty of God? Well, makitang-kita natin yon that God is in control when He sent the storm, He sent the fish, and He causes the plant to grow. And eventually, God actually is in control of nation, and He wants to accomplish His purpose, especially to the nation of Nineveh. He wants Nineveh to repent from their sin. So makikita natin, God is in control. But not only that, you will see also the theme of repentance and mercy. You see, true repentance leads to forgiveness and restoration. Nung nagsisi ang mga taga Nineveh, meron talagang kapatawaran na ibinigay ang Panginoon sa kanila. Nakuha nyo. Number 3 is the theme of mission to the nations. You see, God cares for all people, not only for one nation. So He wants to send people to every nation so that they will also hear the gospel, the good news. And so they will repent from their sin and turn back to God. Pang-apat na theme actually is the theme of checking our heart. Heart check for every believers. Religious obedience without compassion is not pleasing before God. Katulad ni Jonah, sumunod nga siya pero religious lang. Wala talaga siyang pagmamahal sa Nineveh. And he was rebuked by God. Hindi natuwa ang Panginoon sa kanya. Nakuha nyo? He has to obey God, but as you can see, parang wala talagang compassion si Jonah. Now, what are the applications that you and I can have as leaders? Ano mga applications na pwede nating dalhin sa ating mga buhay? Number 1 muna yung personal life natin. Sa personal life natin ito,
Obey God even when the task is uncomfortable. Alam niyo kung bakit? Kasi may purpose si God, may pinapagawa siya. And more so, wag nating tatakbuhan yung mga responsibility na binigay sa atin ng Panginoon. Yung calling niya, hahabulin tayo ng bagyo. Turn to God quickly in repentance and prayer. Kung halimbawa, nakita natin na parang, hindi natin sinunod. Balik na tayo agad sa Panginoon, lalo na pag na-realize natin na may mga bagyo na sa buhay. Ano naman ang application nito sa ating ministry? Well, you have to share the gospel beyond comfort zone. May mga panahon na sinishare natin yung gospel doon sa panahon na hayahay lang sa atin o magaan sa atin. Pero alam nyo, God will send us to people that we don't like, to places that we don't like, and we have to obey Him. We have to get out of our comfort zone. Number 3, we have to celebrate repentance instead of judging sinners. Siguro may mga tao tayong hindi natin gaanong close o kaya galit tayo o ginawan tayo ng masama, and so therefore ang gusto natin sa kanila, sana kayo din makaranas din kayo ng kung anong ginawa nyo sa amin. Na alala ko nga isang pastor nung time ni Marcos, ginawan sila ng masama ni Marcos, inimbargo yung kanilang mga negosyo. But eventually he was exposed to sharing the gospel to this family. Ayaw niya sana, pero eventually he shared actually the gospel to this family. Well, another lesson is we have to lead people to reflect God's compassion. Alam niyo, kung tayo ay pupunta sa mga tao, dalhin natin ang mensahe ng Panginoon. Pero hindi lang mensahe ng Panginoon, kundi ang pag-ibig niya mismo. Lead people to reflect God's compassion. Now, this is my closing encouragement to you. The message of Jonah reminds us that God never stops pursuing people. Kahit pa yung taong yan, parang sobrang sama na. Ang dami ng ginawang kalokohan, nakulong na't lahat. And sometimes, kapag ganon, yung tao, parang sakit na sa pamilya, sakit na sa lipunan, sakit na sa problema na ng mga tao. Ang gusto na lang natin, i-give up ayawan, di ba? Hayaan mo na yan, makulong, hayaan mo na yan, mapahamak. Pero alam niyo ang Panginoon, ayaw niya ng ganon. He never stops pursuing people. He wants actually these people to come back to Him. No? He pursues, listen to this, He pursues both the lost, yung mga nawawala, nagwawala, gusto niyang bumalik. Pero He also pursues those servants na to na hindi rin sumusunod sa Kanya. Hahabulin tayo ng bagyo, hahabulin tayo ng Panginoon. When we obey His call, His mercy can transform not only the people's life, but even an entire community. Alam niyo yung pagsunod niyo sa Panginoon, baka magligtas siya ng hindi lang tao, kundi pamilya, hindi lang pamilya, baka buong komunidad, maaaring hindi lang buong komunidad, baka buong bansa. So, obedience is very important. Nakuha nyo? So, yan yung closing encouragement ko sa inyo. So, mga kapatid, huwag tayong mag-ala Jonah. Nakuha nyo? Sundin natin ang pinapagawa ng Panginoon, lalo na kung tayo ay tinawag para dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao na gusto ng Panginoon makarinig. Amen? Amen po. So that's the book of Jonah. I hope we will be able to obey the Lord and His calling in our lives. God bless you po.